Sa nakikita ko ngayon, si Marcos Jr. Mukhang puro papogi lang. Ano? Nakikita natin, pupunta siya sa mga farm, kagaya kahapon, ano, namigay sila ng mga farm equipment. Ang tanong dyan ilang porsyento ba ang target nilang mabigyan ng farm equipment for the year? No? Inilalabas ba nila yung mga target na yan? It's very hard to find these targets. No? I'm not surprised at all, Jade. No? Why? Because the current administration is not spending its resources on sectors that matter most for economic growth. An example dito, Jade, is agriculture. Kikita mo sa kaso ng agrikultura, yung paglago nito is the lowest among the different sectors of the economy. And I remember very well, no, nung kampanya ni Marcos Jr. noong 2022, isa sa mga programa niya ay yung food security. And yet, we are still food insecure. No? The government has resources to spend para maging food secure tayo, and yet, anong nakuha natin? Yung pilit na 20 pesos na kilo ng bigas. And again, i-relate ko to, no, Jade, kung sino man yung susunod na uupo after ni Marcos Jr. Kasi itong programang ito, it's very difficult to sustain for a long period of time. Kasi napakalaki ng subsidiya na ipuputin ng gobyerno for this program. And just imagine the political fallback nito kapag sa susunod na administrasyon, sinabi nila na, hihinto na muna natin yung 20 pesos na kilo ng bigas. That would look bad on them politically. And yet, itong si Marcos Jr., ginagawa nila nito ngayon at the expense of borrowing from the future. Kasi inuutang naman nila din yung pinagsusubsidiyan nila dyan sa bigas eh. So, the point I'm trying to make here is that the current administration is not doing its best in terms of addressing issues that matter most for economic growth. O kagaya halimbawa sa agriculture, no? Hindi nila yan pinagtutuunan ng resources. Kasi alam mo, tingnan mo na lang, Jade, ha? Sa kaso ng mga pinag-aangkatan natin ng bigas, no? Yung mga pinag-i-import natin ng bigas, kung titingnan mo yung kanilang agriculture budget as a share of the total budget, doble sa kaso ng Pilipinas. No? So my point is, if you want to achieve food security, dapat malaki ang ina-allocate din natin sa sektor ng agrikultura. Sa nakikita ko ngayon, si Marcos Jr. Mukhang puro papogi lang. Ano? Nakikita natin, pupunta siya sa mga farm, kagaya kahapon, no, namigay sila ng mga farm equipment. Ang tanong dyan ilang porsyento ba ang target nilang mabigyan ng farm equipment for the year? No? Inilalabas ba nila yung mga target na yan? It's very hard to find these targets. No? Na-achieve ba nila yung kasi kung na-achieve, Jade, yung target, we won't be food insecure like what we are right now. So ibig sabihin, kulang yung effort, no, ni Marcos Jr. in terms of addressing yung issues that matter most. Agriculture. May madagdag pa ako, Jade, turismo. Makikita mo sa tourism, Jade, yung ating tourist arrivals, hindi pa natin na-reach yung level, no, na panahon na bago mag-pandemic, and yet our neighbors, na-reach na nila yun. In fact, nasurpass pa nila. Hindi ba? So, alam naman natin na napakaganda ng ating bansa. Napakarami nating mga attraction. Bakit hindi natin i-open, no, sa mga ibang bansa? Kagaya sa China, and yet inaaway natin ang China. Which is also connected din, Jade, sa ating foreign policy. So, kumbaga, maraming example, Jade. Aabutin tayo ng buong araw, no, just to talk about the many different examples sa kabiguan ng Marcos Jr. na ma-address yung mga issue, no, yung mga problema ng ating ekonomiya na sana makakapag-contribute na paglago ng ating ekonomiya.